Ang price nakita naman natin is nasa 16 pesos, no, yung mga nabasa na palay. So siyempre mas mababa na in-expect ng mga farmers na mabibili sa kanila. So yun ang pinoproblema natin ngayon. And yung ibang area na ito isa yung nababad, no, ng ulan, of course mas mababa pa doon, nasa 14 to 15 pesos. So yun ang problema natin sa ngayon. Opo, at ang balita ay nababahala ho daw itong agri-groups. Kayo po ay posibleng pagbagsak po ng presyo nitong palay dahil sa bagyong Christine po. Pwede ho ba ninyong maipaliwanag itong balitang ito, engineer? Yeah, so far kasi yung ang price nakita naman natin is nasa 16 pesos, no, yung mga nabasa na palay. So siyempre mas mababa na in-expect ng mga farmers na mabibili sa kanila. So yun ang pinoproblema natin ngayon. And yung ibang area na ito isa yung nababad, no, ng ulan, of course mas mababa pa doon, nasa 14 to 15 pesos. So yun ang problema natin sa ngayon dahil yung mga nagka-force harvest na dumapa yung mga palay, talagang mas mababa na yung presyo. Yun ang nakikita natin. Baga mas hindi pabor ito sa mga magsasaka, pero paano naman doon sa mga mamimili? Yeah, ang price ng bigas hindi naman bubaba, no, yung presyo. Yun ang problema natin dahil yung fresh harvest is kailangan i-dry up pa bago maging dry na palay. So yun ang pinoproblema natin. Yung mga nabasa talaga is yung kalidad ng quality ng bigas medyo hindi maganda. Yun ang isang problema natin. So itong mga hindi magandang klase, talagang ibebenta rin yan na mas mababa, no? Pero ang problema is yung magsasaka natin hindi na kikita pag gano'n ang presyo. Sa monitoring ho ba ninyo, engineer, gaano ho ba karami na mga magsasaka ang naapektuhan po nitong bagyong Christine? Around mga 170,000 na farmers ang apektado doon sa nangyari, no, itong bagyo na dumaan. Pero yung yung hectareage, ang tingin naman natin is lesser doon sa volume na makikita natin dahil yung hindi naman lahat totally damaged. So pero ang apektado is more or less ganun karami. Itong 170,000 mga magsasakang nabanggit po ninyo, may tulong ho ba? May ayuda ho bang matatanggap mula sa gobyerno lalo't na apektuhan po ng bagyong nagdaang bagyo? I think humingi si Secretary ng additional budget kung pwedeng mabigyan, no? Kasi siyempre ito is hindi expected ng DA na dadaan. So ito is humihingi ng additional budget kung pwedeng magbigay, no, ng additional budget for our farmers dahil yung allocation ng yung na-identified na area na tatamnan, siyempre naka-allocate yun, no? Pero itong mga area na tinamaan outside dun sa budgeted. So kaya we hope na may additional
budget na mabibigay para may additional purchase. Kasi kung ihihila natin yung for those area na na dating bibigyan, so mahihila yung ibang budget doon. So yun ang inaano natin na we hope na may additional budget na mabibigay ang national government sa Department of Agriculture. Opo, at sa bawat magsasaka ho ba, pare-pareho po yung ayudang ibinibigay or kinukonsider din yung lawak ng kanilang mga sakahan na naapektuhan ng bagyo? Yeah, iba-iba naman, no? Iba-iba ang situation. Maswerte naman is yung area ng itong region na malaking inaani, hindi ganong kalaki ang apektado, no, compared dun sa mga region na mas konti ang inaani. Pero sa suma total, malaki pa rin yung damage dahil malawak yung area na na-cover ng yung typhoon last time. So ang suma total apektado talaga yung rice farmers itong nangyari na bagyo. Opo, yung ayuda ho ba na ibinibigay in the form of cash at or farm inputs yung ibinibigay po ng gobyerno doon sa mga naapektuhang magsasaka? Yeah, sa ngayon is yung etong mabibigay, no, is yung recovery siguro nila is mapapalitan ng binhi, mga etong inputs and para matulungan sila, no. Yung cash component kasi is more on DSWD and other agency na pumapasok dun sa tumutulong. For Department of Agriculture, majority kasi ang budget is for planting para mabalik, no, yung next cropping na tatamnan. So yun ang pwedeng may bigay na malaking portion. Pero dun sa other agency, pwede siguro yung DSWD na tumulong dun sa mga magsasaka. Opo, bago ko lang ipasa kay Partner Admar, Engineer, hindi ho ba tulad ng DSWD kapag tuwing may mga kalamidad, may naka-preposition na ayuda para sa mga maapektuhang individual? Sa mga magsasaka, kailangan pang iproseso yung budget, wala pong naka-preposition, kumbaga, yung para sa magsasaka natin? Tuwing may kalamidad, maapektuhan sila ng kalamidad? Yeah, of course, kung makita natin, yung budgeting, budgeting, kung makikita natin is naka-allocate yung mga specific yearly yan. So, itong calamity is biglaan. Yung tuloy-tuloy na calamity, siyempre, magkakaroon ng special budgeting na mabibigay, no, dun sa mga area na magsasaka kasi yung damage kasi is medyo malaki, no, compared dun sa previous na mga typhoon. So hindi expected na ganun kabilis yung pagbigay. Yun ang problema natin. Ang isang inaasahan din natin is yung turnaround, no, kung yung area na pwede magtanim ulit. So kung paano natin mas malawak na bigyan yung mga area na pwedeng tablan para yung magtanim ng November to etong February na makaka-harvest ulit, pwede magtanim ulit. So yun ang inaano natin na pwedeng bigyan ulit sila ng budget para makatanim. And yung, of course, yung crop insurance na naka-insured yung mga magsasaka dun sa RSBSA,
dapat tutukan para at least maibigay sa ating mga magsasaka yung damage na nangyari dun sa farm nila. Engineer, magandang umaga, si Admar po ito. Doon po sa mga nasira na mga pananim, partikular na sa mga palay, engineer, sa monitoring nyo po, nasa ang estado na po ng palay tayo? Ito ba yung mga bagong tanim lang, nasa kalagitnaan na, or i-harvest na? Nasa harvest time na Admar. Kasi yung taniman natin nasa August, no? June, July, August. So yung panahon talaga ngayon is nasa panicle stage or nasa nasa harvest time na ito, no? Yung harvest kasi natin, ina-expect natin is October to December, no? Pero yung peak ng harvest talaga natin is itong November, no? So kung dumapa yung yung palay ng magsasaka ng itong time na ito, so yung i-harvest mo talaga bababa, no? Compared dun sa peak ng harvest mo na dapat November. So yun yung damage is mababawasan kung talagang harvest time talaga mo maha-harvest yung palay mo is kunyari makaka 5 tons per hectare ka. Kung dumapa yan ng mas maaga, 1 linggo or 10 araw, yung ha-harvest mo talaga is bababa yan. So yun ang minomonitor natin kung ilan ang pagbawas dun sa harvest na magsasaka. Hindi pa ito kasama yung area ng Southern Bicol kasi yung area ng Southern Luzon and yung Bicol area is talagang nababad yung mga ibang palay doon. So yun, pwedeng may totally damage na sinasabi natin na baka yung nababad na 3 days, 4 days, na yan, hindi na ma-recover yan, no? So, ganun katindi yung mangyayari doon sa mga area na yan. Pero yung nakababad ng 2 araw, tapos bumaba naman yung tubig, ito is pwede pa rin makaka-recover yung magsasaka doon sa taniman ng palay. Opo, nabanggit niyo nga po na possible na bumaba yung bilihan. Di ba mababa na yung bilihan ngayon sa mga palay natin, lalo na yung fresh palay? So lubos pa itong bababa? Yeah, doon sa quality and ayun ang pinoproblema natin Yung siyempre kung nababad yan ng 1 to 2 days hindi bibili ng mga traders or mga miller yan ng presyong ina-expected, no? Yung quality kasi ng palay is hindi ganun ka ganda kaysa yung mga naka-standing crop. Yun ang sinasabi natin. So ina-expect talaga natin is bababa yung quality, bababa yung price ng purchasing ng mga traders doon sa field ng ating mga magsasaka. Engineer, nabanggit niyo po na August pa ang pagtanim nito and nasa pa-harvest na itong mga palay na danyos. At batay po dito sa report ng Department of Agriculture, DRRM Operations Center, sa kabuang 72,329 hectares daw yung apektado, kung saan sa naturang bilang 26,800 hectares ang mababa na ang tsansa na ma-recover. So nasa 45,530 hectares ang may tsansa pa po na ma-recover. Ganito rin po ba yung sa monitoring ninyo na siguro nasa 63% ang may tsansa na ma-recover pa? Yeah, sa amin kasi medyo mas malawak yung nakita namin na
problema, no? Yung area na dadapa kasi is more mas malaking area na nakikita natin. Umabot kasi ng computation namin is almost 100+ thousand hectares, no? Yung kasama yung mga dadapa, no? Na mga farm. Yun ang dapat na tingnan kasi yung quality nun is bumaba. So, apektado talaga yung price doon. So, yun ang pinoproblema natin. Yung area na nababanggit ng Department of Agriculture, siguro yung area talaga na malaking damage, no? Pero yung of course yung dumapa na palay is dapat ma-consider yun dahil napag-usapan nga namin ng meeting yesterday na yung mga farmers inaasahan na dapat mabayaran ng crop insurance para at least patulungan sila dun sa mga nadapa na palay ng mga magsasaka natin. Alright, Engineer, siguro huling mensahe po ninyo sa ating mga kababayang nanonood po sa mga oras pong ito. Yeah, as in-expect natin na yung harvest natin dito sa ating bansa na apektado, no, itong cropping season, pero ang tingin pa rin natin yung inaasahan natin na ipapasok, no, na target is more or less tataas ng mga dati kasi ang estimate natin nung last time is sa 3.8 million metric tons lang. Dahil doon sa bagyo and of course yung tariff cut, no, ang in-expect natin na aabot ng 4.2 billion metric tons ang mapapasok at December. So kung tumaas man doon is konti lang, yun ang nakikita natin. So majority pa rin ng ani na makukuha natin from itong total kakainin ng ating bansa is dependent pa rin dito sa ating local harvest. So ang tingin natin is malaki pa rin ang contribution ng ating farmers dun sa harvest natin and dapat matulungan ang ating mga magsasaka sa production natin dito sa ating bansa.